Sa detalye ng ating mga balita, posibleng makasama sa bansa ang pagkakaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon dahil umano yan sa napakaraming insertions at ghost flood control projects. Kaya naman mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi papayagang maulit ang 2025 national budget. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aaral at pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ay, bilisan ang trabaho. Dapat bilisan ang pag-aaral. 6.793 trillion pesos ang proposed 2026 national budget na nasa period of amendments ng Senado. Ito ang pagbabago sa mga alokasyon na ibubuhos sa mga nakaambang proyekto at programa ng pamahalaan para sa susunod na taon. Target maipasa ang 2026 national budget bago mag-December 31. Kung mabigo, iiral ang 2025 reenacted budget o paggamit ng lumang pondo na sinasabing pinakamaanomalya at pugad ng mga palpak at guni-guning flood control project at posibleng makapigil sa pagtupad ng mga bago at napapanahong programa ng administrasyon. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo at maayos na operasyon ng tanggapan ng Pangulo, sinisikap ng Office of the President na singilin ang mga ahensya ng gobyerno na hindi pa nababayaran ang ilang gastusin sa foreign travel noong 2024 na una ng sinita ng Commission on Audit. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Pinalaga ng Malacanang ang paninisi ni Cavite Representative Kiko Barzaga kay Pangulong Marcos na siya umanong dahilan kung bakit mayorya ng mga mambabatas ay nagkaisa na isuspende siya ng 60 araw. Sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Nag-ugat ang suspensyon ni Barzaga dahil sa unethical behavior umano matapos ang kanyang sunod-sunod na atake sa gobyerno at pagpapalandra ng malalaswang larawan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.